Question: magkano ang kinita mo habang natutulog kagabi? Karamihan sa atin ang sagot ay wala. Kapag hindi tayo pumasok sa trabaho, walang sweldo. Kapag nagkasakit tayo, humihinto rin ang kita. Ibig sabihin, ang oras natin ang pangunahing pinagkukunan ng pera. Pero napansin mo ba ang mga financially successful na tao, hindi lang sila nagkatrabaho para sa pera. Gumagawa sila ng mga assets na kumikita habang nagpapahinga sila. At hindi ito networking. Hindi rin ito crypto na nangangako ng 5 to 10% kada araw. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 practical at realistic na paraan kung paano kumita ng pera kahit tulog, gamit ang mga realistic examples na kayang gawin ng ordinaryong Pilipino. I'm Chan, and welcome to Pinoy Stealth Wealth, the channel na hindi nagpe-flex para lang maka-impress. Dito, we focus on real wealth, smart money habits, at financial freedom. Pinag-uusapan din natin ang modest living, practical wisdom, at kung bakit sa panahon ngayon, mas sastig yung taong simple pero panalo sa buhay. Kung suwa ka na sa paycheck to paycheck cycle, tara, let's break it down. Number 1. High interest savings account. Hayaang kumita ang emergency fund mo. Maraming Pilipino ang may emergency fund, pero karamihan ay nakatambak lang sa ordinary savings account na halos walang interes. Si Ana, 27 years old, office worker. Nakapag-ipon siya ng 300,000 pesos bilang emergency fund. Imbes na iwan ito sa ordinary bank account na halos walang kinikita, inilagay niya ito sa isang high interest savings account na nagbibigay ng 4% interest kada taon. Ganito ang magiging itsura. 300,000 pesos times 4% equals 12,000 pesos kada taon o 1,000 pesos bawat buwan. Hindi siya nag-online selling, hindi siya nag-overtime, hindi rin siya nagdagdag ng sideline. Natulog lang siya, pero ang emergency fund niya ay kumita ng humigit kumulang 1,000 piso kada buwan. Ano ang katumbas niyan? Pang internet, 2 grocery run, o isang simpleng family dinner. Kung mas malaki ang emergency fund mo, halimbawa 600k, posible itong umabot ng around 24,000 pesos kada taon, depende sa interest rate. Ang common mistake ng marami ay iniisip nilang sayang ang EF cash dahil hindi naka-invest. Pero tandaan, ang emergency fund ay hindi para sa pinakamataas na return. Ang trabaho nito ay protektahan ka sa emergency. Kung kumikita pa ito habang naghihintay, bonus na yon. Key takeaway: hindi lahat ng passive income nagsisimula sa investment. Minsan nagsisimula lang ito sa paglipat ng pera sa tamang account. Number 2. Pag-ibig MP2. Gawing kasama sa pagtatrabaho ang mga ipon mo. Kung may perang hindi mo naman kailangan sa loob ng 5 taon, isa sa mga pinakasikat na options ng maraming Pinoy ay ang Pag-ibig MP2. Halimbawa, si John ay empleyado na kumikita ng 35,000 pesos bawat buwan. Nag-decide siyang maghulog ng 3,000 pesos per month sa MP2. Sa loob ng 1 taon, 3,000 pesos times 12 months equals 36,000 pesos. Kung nagdeklara ang MP2 ng 7% dividend para sa taong yon, maaari siya makatanggap ng humigit kumulang 36,000 pesos times 7% equals 2,520 pesos. Hindi pa ito malaking halaga. At dito nagkakamali ang maraming tao. Kapag nakita nilang 2,000 lang ang kinita sa unang taon, nawawalan sila ng gana. Ang MP2 ay para pagkatanim ng puno. Sa unang taon, maliit pa ang bunga. Pero habang nadadagdagan ng hulog taon-taon, lumalaki rin ang perang kumikita ng dividends. Hindi milyon ang sikreto, consistency. Mas mahalaga ang paghuhulog buwan-buwan kaysa paghihintay na yumaman muna bago magsimula. Number 3, treasury bills o government bonds. Boring pero maaasahan. Hindi lahat ng investment kailangan exciting. Sa katunayan, maraming mayamang tao ang may bahagi ng pera nila sa mga conservative investments. Halimbawa, nakatanggap ka ng 100,000 pesos mula sa bonus o 13th month pay, sa halip na maubos agad sa bagong cellphone o upgrade ng sasakyan, nilagay mo ito sa treasury bill. Kung ang prevailing annual yield nung bumili ka ay 5%, maaaring kumita ang pera mo ng humigit kumulang 100,000 pesos times 5%
equals 5,000 pesos sa isang taon. Ano ang kayang bilhin ng 5K? Pambayad ng Meralco sa ilang buwan, car registration o dagdag sa family travel fund. Hindi ito exciting pero predictable. At kadalasan, ang boring na investment ang tumutulong para maging stable ang finances mo. Uy, saglit lang! Kung gustong matutunan tong lifestyle na to, subscribe now sa Pinoy Stealth Wealth, Real Talk, Real Goals, Real Freedom. Okay, balik tayo. Number 4, REITs o dividend-paying stocks, parang may maliit kang paupahan. Maraming Pilipino ang gustong magkaroon ng apartment para may rental income. Pero hindi lahat ay may milyon-milyong piso para bumili ng property. Dito pumapasok ang REITs at dividend-paying stocks. Halimbawa, may naipon kang 200,000 pesos, nag-invest ka sa isang REIT na nagbibigay ng around 6% dividend yield bawat taon. Tandaan, nagbabago ito depende sa kumpanya at market conditions. Possible annual dividends. 200,000 times 6% equals 12,000 pesos kada taon o halos 1,000 pesos every month. Hindi sapat para mag-retire, pero sapat para may pambayad ka sa internet, RFID load o pang-date minsan sa isang buwan. Ang common mistake ng marami ay bumibili lang dahil may nagsabing malaki ang dividend. Hindi nila sinusuri kung kumikita ba ang kumpanya at sustainable ba ang dividend. Tandaan, passive ang income pero active pa rin ang pag-aaral bago mag-invest. Number 5, digital content o digital products. Gumawa ka ng isang beses, pwedeng bayaran ka ng maraming beses. Ito ang pinakaiba sa listahan. Hindi pera ang unang investment, oras at skill. Halimbawa, mahilig kang gumawa ng Excel budget templates, gumawa ka ng isang magandang template at ibenta online sa halagang $2.99. Kung isang tao lang bumili kada linggo, 299 pesos times 52 weeks equals 15,548 pesos kada taon. Isang buyer lang bawat linggo, hindi araw-araw. Hindi libo-libong customers, isa lang. Isa pang halimbawa ay YouTube. Kung mayroon kang educational video na kumikita ng average na 150 pesos bawat araw mula sa ads, 150 times 365 equals 54,750 pesos kada taon. Ilang beses mo lang ginawa yung video pero maaari itong kumita ng paulit-ulit. Hindi madaling magsimula, baka ilang buwan kang walang kita. Pero kapag nakaubuo ka ng digital asset, posible itong magtrabaho para sa iyo kahit tapos mo na itong gawin. Practical Action Framework, ang 3 bucket system. Kung gusto mo magsimula, di mo kailangan gawin lahat agad. Subukan ng simpleng 3 bucket. Bucket 1, Emergency Fund. Bakipon muna ng emergency fund at ilagay ito sa high interest savings account. Bucket 2, Longer Term Savings. Kapag may sobrang pera na hindi mo kailangan sa loob ng 5 taon, ilagay ito sa MP2 o Treasury Bills. Bucket 3, Wealth Builders. Kapag mas lumaki na ang naipon mo, saka ka magdagdag ng REITs, dividend stocks, index funds o gumawa ng sarili mong digital assets. Di kailangan malaki agad ang laman ng bawat bucket. Ang mahalaga ay bawat taon, mas maraming assets ang nagkatrabaho para sa'yo. Recap and recommendation. Maraming tao ang nagtatanong, magkano ang kailangan kong passive income para yumaman? Mas magandang tanong sa sarili mo ay, kung hindi ako pumasok bukas, may kikitain pa rin ba ang pera ko? Hindi mo kailangan magkaroon ng milyong-milyong piso para magsimula. Ang kailangan mo ay ugali ng pagbuo ng assets, unti-unti, tuloy-tuloy at may malinaw na plano. Sa umpisa, baka ilang daang piso lang ang kitain ng pera mo. Pagkatapos, magiging ilang libo na. At balang araw mapapansin mo na hindi lang ikaw ang nagkatrabaho para sa kinabukasan mo. Pati ang pera mo, nagkatrabaho na rin para sa'yo. Kaya kung gusto mo pang matuto kung paano maging wais, simple pero panalo sa buhay, subscribe na sa Pinoy Stealth Wealth. Tandaan, hindi man tayo flashy, pero future natin, steady at happy. Subscribe now and see you in the next video.